May proseso po yan. Itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, wala. Wala silang ganun. So, anong intention nila talaga? Di ba? Oh, di mangalap lang ng mga impormasyon, una, at pangalawa, di umano, sila ay money laundering lamang. May nagtanong sa akin, nalubog po ako sa online lending tapal system po. Magbabayad naman po ako. Kaya lang, nag-iipon na lang po ako pambayad sa kanila at isa-isahin ko sila bayaran. Our agency has received a complaint from our client that you owe. Because of the terms and condition you violated and not paying on the right day and not following its due date, please pay your debt now to avoid forwarding your account for legal actions. We will also investigate you and the emergency contacts you have entered into your account so that we know your financial status. Again, we politely plead with you to pay your dues. Please reply to our messages or answer our calls. We are willing to work with you to lower your dues. Legal Department Director. Alright, napakagandang katanungan po nito pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman po ang bugok na online lending apps na ito, mga abusado na to. Ayan. So, sabi nyo nga ho na lubog na kayo. Okay, well, kung sa tapal system mo talaga, no, malulubog nga ho talaga kayo. Kasi, actually, ang mahirap po dyan, nung nasimulan nyo siya, hirapan kayo magbayad, na-introduce kayo dun sa mga kapatid nilang Ola, kumbaga, yung makukuha nyo sana doon, napunta doon pambayad. Diba? Hanggang sa dire-diretso na ho yan. O, wala na ho tayong magagawa doon. Talagang, yan ho yung, kumbaga, yan yung design nila eh. Diba? Kasi saan ho kayo nakakita? Isang lending company, pero may 7 online lending apps. Diba? So, ano ho ibig nilang ipahiwatig? Diba? Kasi, hindi ko maintindihan bakit ganun eh. 'Di ba? Kasi may mga alam kong lending companies isa lang eh. 'Di ba? Very successful sila sa ginagawa nila. Ito parang ako pakiwari ko, they have the intention talaga na ibao kayo sa utang. No, yung na-invento nilang tapal system, 'di ba? Kasi yung mangyayari, 'di ba? Nanghiram kayo sa isa, o hindi nyo nabayaran, i-introduce nila ngayon kayo doon sa kapatid nila. Ang gagawin, pahiramin kayo nung kapatid na na Ola, kukunin nila yung pera doon para itapal doon sa una, o may utang na kayo doon, wala naman kayo natanggap. Di ba? So, ganun lang ang mangyayari, manghihiram ngayon ulit kayo kasi may pangangailangan na naman kayo. Di ba? Ganun lang ganun na mangyayari. Di ba? So, tama ho yung gagawin niyo pag ipunan niyo po, tsaka niyo po siya bayaran. Okay, pero may mensahe kasi na ipinadala eh. Okay? Nakakatuwa ito eh. Yung agency daw po nila ay naka-receive ng complaint. Alright. Ibang klase ito. Ibang klase. Ano kayang agency ito? Makapag-complain din. Kukomplain ko naman yung Ola. Anak ng teteng. Kasi daw ho, yung kliyente nyo daw ho na hiniraman daw po ninyo, no? Nag-file ng complaint sa kanila. Okay. Kasi nga daw ho, nilabag nyo po yung terms and condition, no? Dahil hindi kayo nakabayad sa tamang oras o sa takdang panahon. Okay. So, okay, may katwiran, no? Na violate yung terms and condition. Okay. Ang question ko doon, sino ba ang may kasalanan kung bakit na violate yung terms and condition in the first place? Di ba sila rin? Okay, kasi lilinawin ko kung bakit Okay, hindi ko kayo tinuturuan ng ng kalokohan dito Hindi ko sinasabi sa inyo wag niyo bayaran. Sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit sila ang may kasalanan, no? Bakit na-violate yung kanilang terms and condition? Okay. Unang-una po, no, yung click to accept nila, no?
Doon nakalagay yung terms and condition. Okay. Most probably, mga nasa 5% lang ang magbabasa nun. And the remaining 95% hindi siya babasahin. I-click lang talaga. Bakit? Kasi gustong makahiram ng pera eh. Di ba? Ang tao ho na may pangangailangan, no, sa pera, ano yan, talagang kakapit ho yan sa patalim. Okay? Ngayon, etong mga abusadong online lending apps na to, which is dapat ginagawa nila yung due diligence nila, no? Dapat ginagawa nila yung ano nila, yung part nila. Di ba? Duloy mo panlulokong ginagawa, yung terms and condition nakalagay doon sa click to accept. Okay? So, wala ka ng laban kagad. Kasi nga, gusto mong manghiram ng pera eh. Di ba? So, hindi mo na siya iintindihin. Pangalawa ho, no? Within 5 minutes talaga, ibibigay yung pera. No? Papautangin kayo. Kaya lang, ang masakit to, paulit-ulit, hindi nila i-explain sa inyo. Kaya hindi nyo alam, lalo kung first timer kayo, na 7 araw lang, may due date na kayo kagad. Hindi nyo rin alam yung interest, yung processing. Magugulat na lang ho talaga kayo. Not unless, kung reloaner kayo at inulit nyo pa. Let's say, for example, nabayaran nyo na. Nag-reloan kayo, inulit nyo pa. Kasalanan nyo na ho yun. Di ba? Alam nyo naman na ganun pala magpatakbo yun. Bakit nyo tinatangkilik pa din? Di ba? Parang gusto nyo talaga na sakit ng ulo pagka ganun. Di ba? Pagka ganun, naranasan nyo na sa unang pagkakataon na hindi in-explain sa inyo, nagulat na lang kayo na tapos nahirapan kayo magbayad. Yes, nabayaran mo, kaya lang nahirapan ka. Kasi nga, hindi naman in-explain sa iyo eh. Di ba? Dapat hindi na kayo nanghiram uli. Di ba? Kasi kung ano yung nangyari sa iyo nung una, ganun pa rin yung sa pangalawa. Tataas lang, yes, nandun tayo, tataasan kayo ng tataasan ng credit limit. Pero pain yun eh. Pain nila yun sa inyo. Pahihiramin kayo na maliit, palaki ng palaki. Hanggang sa hindi nyo na kung kayang bayaran. Alam niyo kung bakit sinasabi kong pain? Hindi naman nag-i-evaluate yung mga yan. Inaalam ho ba nila kung yung kakayanan ninyo magbayad? Hindi ho. Hindi po ba? Yung iba nga ho, walang trabaho. Meron hong nag-comment na kasalanan daw talaga ng mga loan shark nga ho yung sinabi niya ron eh. Okay, na kasi nga ang nakalagay sa application may occupation, no? Tapos hindi mo naman kailangan talaga magbigay ng documentation. So, kasi nga naman daw siya housewife, no? Tapos ang nilagay niya ngayon sa occupation, none. Tapos yung address na inilagay niya is yung address niya sa bahay. Okay. Unang-una po, alam niyo po pala na wala kayong hanap buhay. Bakit po kayo nag-apply? Anong pambabayad niyo? Sige, nandun na ho ako dun sa comment niyo is may remittance kayo. Okay, may remittance kayo. Pero do you think yung remittance po ninyo will suffice to pay the amortization? Kasi nga ho, hindi kumbaga hindi i-explain ng mga abusadong online lending apps yan. Ang gusto lang ho ng mga abusadong online lending apps is makakuha sila ng mangungutang sa kanila. Lead generation. Actually, ang negosyo niya, ang tansya ko po, is hindi yung pagpapautang. Okay? Yung makakuha ng maraming information sa iba't ibang tao. At di umano po hindi ko sa akin galing to, is naguhugas po sila ng pera. Meaning, money laundering daw po di umano yan. Okay? So, kaya okay lang talaga sila na hindi nila explain. Kasi tingnan nyo, pag in-explain nila sa inyo, wala nang manghiram sa kanila. Sino ho ba naman si Raulo ang manghihiram ng ng 1,000, bibigay 500. Tapos, within 7 days, babayaran na. Hindi pa rin i-explain kung yung interest rate. Di po ba? Tapos, hindi pa nga dumarating yung due date. Ayan na. Babakbakan ka na kung ano-anong harassment. Di ba? So, mabalik ko tayo dito. Okay. Tapos, pag hindi nyo raw nabayaran,
Okay? Ididiretso kayo sa legal actions. Anong legal actions? Okay? Kasi pag sinabi mo, dapat dinidiretso nila eh. Diba? Kasi hindi naman sila po pwede mag-file ng small claim, ng estafa. Okay? There's no such thing as estafa, diba? Kung wala naman talaga panlilinlang at panluloko. Di po ba? Kasi pagka ho yan is less than 1 million, small claims po yan. So it's a civil case. Di ba? O ba't hindi nila mailagay dito? May pa-legal actions pa sila. Di ba? Dapat direct to the point. Okay? Tapos, ito ang pinaka nakakatawa rito. We will investigate you and the emergency contacts you have entered into your account. Ba't ngayon pa lang sila mag-i-investigate? Di po ba? So that we know your financial status. Di ba mga bugok? Bakit ngayon pa lang sila magke-credit investigate? Samantalang nakuha nyo na yung pera. Di ba? Pinahiram na kayo. Ang credit investigation, dun po yan sa unang-unang parte ng pagpapautang. Magke-credit investigate ka. Di ba? Mag-i-evaluate ka. O tsaka ka magbibigay ng desisyon kung talagang karapat dapat bang bigyan or pahiramin ng pera yung nag-apply na yan. Ay nangyayari o hindi. Kaya nga nakita nyo, plain housewife, estudyante, napapahiram ho. Kasi wala akong credit investigation, walang background investigation, walang verification, walang evaluation. Wala ho. Puro decision agad. Saka nakakita, may decision agad. Kaya nga meron tayong 5 C's of credit: character, capacity, condition, capital, and collateral. Yung capital and collateral po, ito ginagamit to sa mga pagka nang hiram ho ay na malakihan ng pera. O di kaya bahay, lupa, kotse, yan. Pero yung character, capacity, and condition, ito po ang ginagamit para makapag-evaluate po ang isang lending, financing at bangko. Yung tamang evaluation. Doon ho pinabase yan. Hindi po pwedeng nakita mo isang tao, halika rito, hindi ganun. May proseso po yan. Itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, wala. Wala silang ganun. So, anong intention nila talaga? Di ba? Di mangalap lang ng mga impormasyon, una, at pangalawa, di umano, sila ay money laundering lamang. Okay? Ito po yung mga abusadong online lending apps, ha? Hindi ko nila lahat. Lilinawin ko lang sa inyo. Okay? So, nakita nyo, nakahiram na kayo ng pera. Nasa inyo na yung pera, nagamit nyo na. Naabuso na nga kayo. Ngayon pa lang sila mag-investigate. Di mga sira ulo. At idadamay pa nga po yung mga nasa emergency contacts nyo. Hindi ko alam kung anong klaseng emergency contacts yung sinasabi nila. Baka ito yung mga ninanakaw nila. Mga ninakaw nila dun sa inyong mga contact details. Which is supposed to be siguro. Yun nga yun. Kasi wala naman. Kasi sa application mo ba nila may emergency contacts? Di ba? May reference bang nilalagay? Pagka sinabi mo reference, dapat yan tawagan nila. So, ibig sabihin, ito yung mga ninakaw nila sa inyo. Di ba? Hindi dapat karamay dito sa utang ninyo, di ba? Ano pakialam nun? Anong kinalaman nun? Sus Mariose. Tapos ito, maganda rin ito we politely plead. Parang totoo. Parang hindi nangaharas Parang hindi nangaargabyado ng tao. Kung hindi daw mag-message, tawagan ninyo sila. Sagutin yung tawag. Well, kung ito po ay nanghaharas at yung nangaabuso, bakit nyo pa siya, ba't nyo pa siya tatawagan? Nakatikim na kayo sa kanila. Di po ba? So, pag-ipunan nyo po siya at bayaran. Okay, I'm not saying na wag nyong sagutin or wag nyong ang sa akin kung nakatikim na ho kayo ng pang-aabuso sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, ba't nyo pa susundin tong plea nila na please reply to our message or answer our calls? Di po ba? Kasi sinamantala na kayo tapos we are willing to work with you para daw mapababaan yung dues. Dapat nung simula pa lang ginawa na nila yon. Diba? Hindi na dapat pinaabot sa ganyan. Gusto nilang imply? Di ba? Ito, nakakatawa rito. Legal Department Director magme-message sa inyo. Ha? Abay, si Raul,
kaganda ng titulo, tapos may mensahihin ka, bibigyan ka lang, at kumbaga sila lang ang magbibigay ng mensahe. Ba, hindi naman yata katama yun. Di ba? Alam nyo, hindi ka panipaniwala yung mga mensahe talaga nila. Talagang ano lang, ano lang kayo, tinatakot lang ho talaga kayo. No? Pero, ganun pa man, nahiram yan, obligasyon nyo bayaran. Tama ho yung sinabi ninyo, pinag-iipunan po ninyo. Okay, so pag-ipunan nyo po, sa kanyo po bayaran. Okay? Pero sisiguraduhin ko sa inyo, tuloy-tuloy lang yan, yung mga ganyan mensahe, tawag. Gawin nyo ho kung ano yung sa tingin ninyo. Yung nararapat nyong gawin para hindi ho kayo o di kayo makaranas ng anxiety at saka depression, saka emotional stress. Nasa sa inyo po yan. Pero kailangan nyo pong tuparin yung obligasyon nyo sa kanila. Bayaran nyo po sila. Huwag ho kayo magpapartial, ha? Bayaran nyo ho siya ng buo. Pag-ipunan nyo siya, saka nyo ho siya bayaran. Okay? Wala naman ho kayo ibang maririnig sa bibig ko kundi ganun lang. Okay? Pag-ipunan at bayaran. At kung matatapos nyo na po sila, no, nabayaran nyo na po, huwag nyo na ho sinantangkilikin muli. Kasi pag tinangkilik nyo pong muli yung mga yan, talagang gusto nyo sumakit ang ulo talaga. Di ba? Baliwala ko ito sinasabi ko sa inyo. Okay? Ngayon po, lahat po ng mga links, no, na kailangan nyo pong malaman, kumbaga, para ho ma-equip kayo, no, o maarmasan natin kayo, nandyan po lahat ng link sa aking description box. No? Nandyan po yung mga listahan ng mga lending, listahan ng financing, yung pong recorded online lending platforms, nandyan po sa CIC, andyan po lahat. I-click nyo na lang po siya para po mapunta kayo dun sa sa gusto niyo mapuntahan na site. Hindi ko na ho kayo pinahirapan. Nandyan na po siya, i-click nyo na lang. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.